Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana pa'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning. At muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong Sabado na ito ay maging productive po ang ating gamit ng ating panahon. At mag-iingat din sapagkat ang panahon ay pabago-bago. Medyo kumukulimlim, may konting ambon sa iba't ibang lugar. At dito naman po ay meron ding pag-init na biglaan ding dumadating. At kailangan ho ay maging handa para po ang ating mga katawan, ang ating kalusugan ay hindi po malagay sa alanganin. Ang atin hong ninanais na tuwing tayo po ay merong mga discussion ay makatulong po ito sa ating paglago, sa ating spiritual, pangunahin, and then sa ating personal na mga buhay. Dahil ang ating nga hong laging binabanggit, yung atin hong mga spiritual learnings always translatable sa atin hong everyday life and activities, no? Kasi yun nga po talaga ang in-intention ng Panginoon. Sometimes we fail to realize na mayroong connection. Pinag-ihiwalay natin yung spiritual, yung mga pang-araw-araw na gawain na walang kinalaman sa spiritual ay sineset aside natin, not knowing na integrated siya. Because number one, ikaw bilang tao, you're composed of all those things. Nandyan ang iyong physical, nandyan ang iyong spiritual, di ba? So magkasama yan. And you're the one functioning in both areas. Pangalawa, pinapakita rin po ng mga learnings coming from Scripture ay general learnings, no? So yung mga prinsipyo po na nakukuha natin sa Biblia na pangunahin ay tumutulong sa ating ugnayan sa Panginoon ay dinisenyo ng Panginoong Diyos na maging pakinabang po sa atin pong mga tinutugunan sa ating mga buhay. So always remember that. Ang atin hong gustong bigyan ng pansin ngayon ay yung word na meditation or reflection. Alam niyo, pagpapunta na ng Holy Week, madalas yan po ang sinasabi, magkaroon na tayo ng panahon ng pagre-reflect. Magkaroon na tayo ng time for meditation. Ano ba yun? No? At meron ba itong, kung tawagin natin, practical na pakinabang sa aking buhay? Well, una sa lahat, tama na merong time for meditation and reflection. Pero hindi lang ito pang Holy Week. Actually, ang encouragement ng Panginoon is that we do it regularly. No? Yan po ay may malaking gana sa ating mga buhay. May mga times lang, makikita mo yung reaction ng tao. Dalawa yung sa feel ko medyo mas prominente. Yung una ay kailangan ba talaga yan? Ayan, ang tawag doon ay being unfamiliar. No? Hindi alam na kung ano yon at ano ba yung pakinabang nun. Yung pangalawa, baka naman pagka ginawa ko yan, mabago buhay ko, uncomfortability. Bakit ayaw ng pagre-reflect, ayaw ng pagme-meditate? Baka may mga bagay na maging contrary sa kanyang typical na takbong pangbuhay na nakasanayan na nagugustuhan. At baka may may inkling, may pakiwari na baka kokontra doon sa ginagawa at mga pinagdidesisyonan sa buhay. Pero alam nyo, very important kasi lahat naman tayo, we're aspiring for betterment sa ating mga buhay, and adjustments were made exactly for that. Pero para ka makapag-adjust, para maging mainam ang takbo ng buhay, you have to pause. Ibig sabihin, yung kaabalahan, yung momentum na yung ina-establish na parang routinary na, minsan kailangan mo ring huminto. And then, you have to reflect. Sabi nga nila, bulay-bulay. At sabi ng iba, ay magsuri ng sarili. At yun pong pinakamagandang pamamaraan para ito ay maganap at mapangyari, ay gamitin yun hong panahon sa pakikipag-usap sa Diyos at pagbabasa ng kanyang salita, masalamin yung takbong pangbuhay po natin. So ito po yung ilan sa mga gusto nating bigyan ng importansya at pahalaga. Well, yung tanong, ano bang pakinabang ng meditation? Ito daw. Pausing and reflecting. It allows for focused thought. Tama naman. Alam niyo, minsan lunod na yung isip natin sa ingay na atin hong mga siguro everyday activities. Pag-entertainment, di ba? It's either we have music, we have yung interaction sa tao, we're drowned out by the crowds, by traffic, by so many things. At minsan, hindi lang naman yung sound, yung ating isip, ang dami nang pumapasok at minsan nga nakakagulo na. Minsan kailangan din natin huminto at tutukan na rin yung mga importanteng bagay sa ating buhay. At yun nga,
makatuon ka sa isang bagay muna. At yung mahalagang bagay na kinakailangan pagtuunan ng pansin is your inner well-being. No? Mahalaga yan eh. Pangalawa, ang reflecting is important for improved decision-making. Alam niyo, minsan tayo po ay nagde-decide based on impulsivity, yung pabigla-bigla. Kaya nga may mga times, pag padalos-dalos, we make unsound decisions na pagka kinonsider mo dapat napag-isipan ko mabuti, hindi sana naging ganun. Yan, 'di ba? Parang namali ata ako anong aking ginawa. Yan, pagka hindi napag-isipang mabuti, yung decision making baka abrupt. O kaya yun nga, parang minadali, no? So kailangan you give it time and you give it yung due process, no? Hindi yung basta padalos-dalos lang. And then it helps increase your self-awareness, di ba? May mga okasyon sa dami ho na ating kaabalahan that pressures us. Hindi na natin nako-consider, kamusta na ba ako? Kamusta na ba yung kapakanan at kalagayan ko? Am I okay? Yung bang aking ginagawa? Yung aking epekto sa iba? Yung epekto ko sa aking ginagawa? At yung epekto nito sa akin? Okay ba? Kailangan itanong din yun. At masuri mo na rin. Baka mamaya hindi na ayos. No? So that's increased self-awareness. And then there's what we call yung enhanced creativity. By being able to pause and reflect, mas lalong nagkakaroon ng mga ideas na dumalabas, no? Na mas mainam. Makikita natin din yung flow, yung magandang flow of thought na minsan disrupted, na kaya nadi-disrupt, kaya hindi maganda yung flow of thought. Kasi nga, sobrang dami ng dapat gawin, sobrang daming deadlines. Yung iba, mediocre na nga yung ating pagtugon. At may mga occasions, ang daming mga, kung tawagin natin ay inserts, mga bagay na atin hong ginagawa na sabi nga, nagiging kaagaw na ng ating atensyon. At yun nga, it definitely affects the creativity of our life, no? Yung ating kaisipan lalo na. And of course, ang pausing and reflection ultimately leads to better understanding. So nagkakaroon ka ng mas mahigit na pagkaunawa, and of course, from their learning, pagkatuto, and personal growth. Yung iyong paglago ay nangyayari dahil nasusulyapan mo, nasusuri mo, na-adjust mo, at nagagawa yung tama sa takbo ng iyong buhay. So those are the things na pwede daw maging pakinabang if you pause and reflect. Now remember these following things. They may be negative, pero part siya ng buhay mo eh. Actually, in your everyday routine, itong mga bagay na ito ay kabahagi. When in doubt, pause. No? Ano yung pinagdududahan natin? Sometimes we doubt ourselves, no? Yung ating capacities and capabilities. Lalong-lalo na pag burnt out ka na, no? Parang hindi ko na kaya. Ayan. O kaya, nabigyan ka ng bagong challenge. Baka hindi ko matugunan. Or sometimes we even doubt God, di ba? Parang wala namang pagmamahal sa akin. Ba't nagkakaganito mga bagay-bagay? So, when in doubt, you have to pause. No? Manahimik ka muna, mag-nilay-nilay ka. At yung pagdududa na yan ay i-confront mo. No? Baka naman ikaw ay may kakayahan sa tulong ng Diyos. Baka naman may possibility na yung isang challenge ay ma-overcome. At makilala mo ng husto ang Panginoon at magkaroon ka muli ng interaction at sabi nga connection sa Kanya para yung doubt ay mapalitan naman ng higher appreciation ng Panginoon at ng Kanyang ginagawa at pwedeng gawin sa iyong buhay. Second, when angry, you have to pause. Pagka tayo daw po ay nagagalit, napag-uusapan natin in the last few episodes yung negative emotions na kapag ka talaga namang nagalit tayo, minsan ang nangyayari, pinagbibigyan na natin. Or kapos na tayo sa resistance to our negative emotions. Talagang, yan na lang yung talagang nagiging, sabi nga, takbo na natin, naging kasanayan na, na-develop mo na yung habit na pagbigyan yung galit mo. Pero minsan, pag kino-consider mo yung results, anong nakikita mo, hindi maganda eh. So you have to pause. Pag-isipan mong mabuti, karoon ng calm ang iyong life, at again, magkaroon ng, sabi nga clarity yung iyong isip. Yung third, when tired, you have to pause, no? Kasi minsan, yun nga, we're running on fumes, ika nga nila.
sobrang nipis na ng iyong kapasidad, tuloy-tuloy pa rin hanggang sa parang patang-pata ka na. Yun nga, nagsasuffer ang maraming elemento at bawat bahagi ng iyong buhay. So, kailangan mapayapa, magkaroon ng, sabi nga natin ay kapahingahan. When stressed, you have to pause. No? Ang dami ng bit-bit, dami ng alalahanin. Kailangan magkaroon ng pagkalma. And when you pause, you pray. Ito rin yung panahon na ikaw, pag sa iyong pananahimik, manalangin ka. Lapit mo sarili mo sa Diyos. Hingi kang unawa. Maghingi ka rin ng tulong ng mga bagay na kinakailangan natin. So, remember, when in doubt, you pause. When angry, you pause. When tired, you pause. When stressed, pause. And when you pause, you pray. Manalangin ka. May magandang passage. I found it from Psalm chapter 34 verse 18. Ang sabi dito, no? Kasi mukhang itong tao na ito ay dumanas din ng kabigatan ng buhay. And I was looking at the background. Talagang ito ay isang common experience that we can relate to. No? Pagka dumadating tayo sa mga point ng ating buhay na parang we were not able to attain yung ating goal o kaya nagkaroon ng pagpalya, which happens, at dumadating din frustrated tayo. So ito yung magandang verse. Psalm chapter 34 verse 18. The Lord is close to those who have suffered disappointment. He saves those who are discouraged. No? So napakagandang assurance niya na ang Panginoon hindi ka iniiwanan at hindi siya malayo. No? Malapit siya sa iyo kahit na ikaw ay dumadanas ng kabiguan sa buhay. At gusto niyang iligtas tayo, no? Mula sa pagkabagsak ng ating kalagayan. No? So, kasi kasama nung hindi kagandahang mga pangyayari sa buhay, ay nadi-discourage tayo, we feel down, we feel low. At ang gusto ng Panginoon, ibigay din sa atin yung presence niya so that there will be inspiration and there will be upliftment. So, yun ay napakainam na atin hong tamasahin sa ating buhay. So, when you're reflecting, as you are meditating, ito magandang i-consider na mga talata, no? Especially if there are pressures in your life. The Lord is close to those who have suffered disappointment, and He saves those who are discouraged. No? So, napakaganda. Now, meron ako nakita rin, ito'y ginawa din ng mga behaviorists, in-identify nila yung importance of reflection. May mga charts na madaming content. Ang kinuha ko lang ay 4 for easier, sabi nga recall, no? Mas madali nating maalala, mas madali nating matandaan. Number 1, reflection helps us learn from our experiences. Totoo naman, pagka ikaw ay nagbulay-bulay sa lalim, no? Pagka tayo po ay nagkaroon ng panahon para tayo po ay magsuri, lalo na ng sarili, yung karanasan natin, kinatututunan natin eh. Minsan kasi, na lang tayo, basta we just simply dismiss it, no? Kasi parang whatever happens, cause and effect na lang. Kung anong gawin ko ngayon, kung anong maging resulta, tanggap na lang ng tanggap. Delikado rin, kasi baka mamaya nagpapile up na yung hindi maayos. And then eventually, one day, magkakaroon na lang ng parang pagkagulat ka. No? Boom! Biglang merong hindi na magandang nangyayari sa takbo ng iyong buhay. Pagka tayo po ay nagre-reflect, no? Pag tayo ay nagsusuri, nakikita natin, pag okay yung takbo, then we know why it's okay. At hindi lang yan, we understand the process na tinatahak na ating buhay. Pag pumalya naman, we accept bakit ito naging problematic. We identify the factors. We identify the points or areas ng buhay natin saan yung may palpak. Kasi hindi naman in totality, pero merong bahagi. And then, ano yung dapat gawin? So, reflection helps us learn from our experiences. Yung number 2, reflection helps us set goals for the future. So, ikaw at ako, pagka tayo ay nasa isang sitwasyon ng ating mga buhay na feel natin kinakailangan may upgrading, no? Pagka ikaw ay nag-iisip, di ba? Kaya minsan nga ang tawag din natin doon, actually nagre-reflect ka, nagde-daydream ka ba? Di ba minsan nakaupo ka, nakatingin ka sa malayo, you're thinking about your life, and may mga times those are the situations or those are the occasions kung kailan ka nagbubuo ng mga pangarap, di ba? Nagbubuo ka ng mga panaginip
na gusto mong magkaroon ng pagsasakatuparan sa iyong buhay. May mga times naman, maybe the goal for the future is for change. No? Baka yung iyong kalagayan sa buhay, you're stuck up. At ang tingin mo, kailangan may readjustment. So, you're trying to set for yourself some goals. Medyo nakakatakot. May anxiety na kasama yan kasi hindi madali na bigla kang magkakaroon ng shiftings and changes. But by reflecting, nagkakaroon ka ng sense of calm na yun nga, una, entrust mo sa Panginoon. Second, pinaprepare mo sarili mo. Then you're planning about it. At kung talagang hahakbang ka na, medyo alam mo, no, natanggap mo kung ano yung pros and cons. Kasi na-consider mo siya pinag-isipan mo. So reflection helps us set goals for the future. Ang pangatlo, reflection helps us understand ourselves better. Minsan it begs the question, di ko ba kilala sarili ko? Well, kilala mo. Siguro compared to other people, you know yourself more. Pero ang higit na nakakilala sa iyo, Panginoon. Pero sa reflection, ito yan doon mo rin nadidiscover pa yung ilang mga bagay patungkol sa iyo, di ba? Minsan nagbabago ang mga kasalamuha mong tao, nagbabago ang circumstances, pansinin mo, nagbabago ka rin. At baka minsan, kulang ka na sa panahon ng pag-upo, pananahimik at pagsusuri, baka mamaya nakikita mo sarili mo, ba, I'm just following the crowd. O kaya, I'm no longer following hindi ko na pinupursue yung goals ko. O mukhang hindi na ako sumusunod sa values ko. Hindi na ako nagiging tapat sa Panginoon. Ayan, o kaya parang pasira na yung, ayan, di ba? May mga pagkakataon, you realize things through reflection that happens. So reflection helps us understand ourselves better. And then the fourth, reflection helps us build resilience. Ang buhay ay maraming hamon. May mga times nakakadala. Ayaw mo na. Saktan ka sa failure. May mga times ikaw ay na-frustrate. No? Taas ng iyong expectation, hindi nangyari. So yung frustration mo talagang parang, ano ba to? Parang, yun nga, umaayaw ka rin or humihinto ka na. You lose momentum. May mga times naman, parang hopeless, no? Parang you don't want to try anymore. Pero pagka nanahimik ka, sabi nga nagsuri, at yun nga, nagkaroon ka rin ng panahon for prayer and of course, meditation from God's Word, you get inspired, you get a sense of life, no? Yung reality nito. Minsan pag nakabasa ka ng mga Bible characters, nag-fail din sila. But then they went forward by trusting God and they also had their victories. No, kaya in failure, baka kailangan pag-isipang mabuti. Ba't nga nagkaganon? And then accept. May mga bagay that needs to be adjusted in your life. And then move forward. Sabi nga natin, with a new perspective, baka with a new trajectory. No? Baka kailangan yun Baka may mga times yung panahon ng pagre-reflect, mapaparealize sa'yo, baka ibang path o ibang pathway yung dapat mong tahakin. And you're asking God for leading. You're asking God for clarity ng movement, no, ng iyong buhay. So, reflection also helps us build resilience. Kasi minsan nawawala din yung ating lakas ng loob sa pamamagitan ng pananahimik, pagpo-pause, pagkausap sa Panginoon. Nagdudulot din ito para mabuo na naman yung ating resolve. No? Kailangan ko itong gawin. Paninindigan ko na ito. Unti-unti. At nakikita mo yung format or pattern na dapat mong subukan. Kasi pag di ka na nagre-reflect, napaka-overwhelming because you see things parang sobrang buo. Yung parang, yan, gawin lahat ito. No, when you're reflecting, you see it step by step. And then you consider yung bawat aspect. No? So, yun po. Napakaganda. So, again, reflection helps us build resilience. So, yan palang reflection na itinuturo sa atin sa banal na kasulatan ay hindi lang basta for, anong tawag natin dito, spiritual matters lang. Ito po pala ay may kinalaman sa totality ng design natin. No? Yan pala ay talagang inilatag ng Panginoon, inilagay ng Panginoon. Kaya may kita mo in the Bible. It's not just simply requested na gawin mo. Actually, it's commanded. Nabanggit natin, I think a few episodes ago, yung Joshua 1:8. Di ba sabi doon ng Panginoon kay Joshua, imagine, warrior leader to Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night
so that you will know everything written in it. So, kinakailangan sabi nga magsuri, magbulay-bulay si Joshua sa pamamagitan ng pag-aaral at patuloy na pagsasaliksik sa kautusan at salita ng Panginoon. Yun kasi ay makakatulong sa kanya. You know, you're in a position of power. So baka mamali ka ng gamit. You are in a position of leadership. Baka mamali ka ng mga steps, ang daming madadamay. You might not be up to the task, no? Baka natatakot ka, but people are relying on you. Ano yung dapat gawin? And of course, you need to submit yourself to the will of God rather than simply believe in your own capabilities and courage, no? So kailangan merong ganong interaction pa sa Panginoon. He was also a spiritual leader. So nakikita mo doon, pinag-uutos yung meditate, no? Ganun din, di ba? Yung blessed man, sa Psalm chapter 1, ang sinasabi doon yung daw taong pinagpala ay yung nagme-meditate sa salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, ito po ay meron talagang dapat regularity at merong consistency na practice sa ating mga buhay, no? So, wag ninyong kakaligtaan, wag ninyong pababayaan. Ito po ay isang bagay na dapat nating tugunan. So, bukas po, araw ng linggo, itutuloy po natin yung ating pag-aaral about pausing and reflection. Sabi ko nga sa inyo, ito yung tema kasi pagkapalapit na ng mahal na araw. Wala namang masama, no? At nagkakaroon ng paalalang gawin natin. But it's not only during such seasons. It has to be done regularly. Dahil yan nga ho ay bahagi ng ginugusto ng Panginoong Diyos para ang ating mga buhay ay, sabi nga, magkaroon ng malalim na consideration, malalim na, sabi nga natin pagpaplano, at hindi ho lumiliban sa pagdadagdaw, sabi nga, pagdamay, no? Na ang Panginoon kailangan kabahagi ng iyong buhay, ang kanyang salita ang nakalatag na panuntunan at pamantayan, at tayo po willing to adjust by being aware of what's taking place sa ating mga buhay. So yan po ang ilan sa mga pakinabang ng pause and reflect. Ngayon pasukin po natin yung tanong na, how do I examine myself? Ayan, magandang tanong yun. Paano ba sinusuri ang sarili? Well, ay isang mahabang set, pero ang kukunin lang po natin ay tatlo, no? Mula po doon sa pwede nating maging mga sabi nga, panuntunan para humasuri ang sarili. Ito maganda. The first one, knowing our wickedness to righteousness. Ano po ibig sabihin nun? Well, yung malaman mo, yung alin yung hindi okay, alin yung mali, alin yung masama, alin yung baluktot sa kalagayan ng iyong buhay. And then, patungong kaayusan, yung matuwid, yung mabuti. Yan ang iyong dapat na maging landas na tatahakin. As we reflect, especially meditating on God's Word, praying, reading His Word, taking time to analyze yung mga nangyayari sa ating buhay. Ang movement hindi naman pasama di ba? Pagka, halimbawa, gulong-gulo ka na. Yung bang minsan parang sa sobrang burnt out ng iyong situation, bahala na lang. Wala na. Suko na ako. Yan, mga ganyan yung salita natin. Kaya minsan, papunta na sa mali, nahayaan na lang natin. Pero pagka nagre-reflect ka, iba ikakaroon ka ng panibagong galawan. Oh, mali na pala itong kinalalagyan ko. Hindi na pala ayos itong aking sitwasyon. Dapat may tama ito. Dapat may ayos ito. Dapat makaalis ako dito. Diba? Maganda yung sabi sa Romans 12:21. Do not let evil conquer you, but conquer evil by doing good. No? Huwag mong hayaan ang masama ang siyang pumukaw sa iyo. Pero pukawin mo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. So, ang tawag natin dito isang sabi nga natin parang declaration or isa pong paninindigan na itinuturo sa atin mula sa salita ng Diyos. Na makita po natin yung tamang direksyon. Hindi yung maganda na sumama pa. Hindi yung maayos gumulo. Baliktad. Yung hindi maganda, suriin mo. At magkaroon ka ngayon ng galawan papunta dun sa matuwid at maayos. So knowing our wickedness to righteousness. Pagka ikaw din nagre-reflect, hindi lang na evaluate mo kung ano yung dapat na itama
o iayos. Meron ding itong pangalawa na ito. Knowing we are commanded to a spiritual commitment. Hindi nyo napansin. Pagka may mga spiritual activities, pag Holy Week, ganyan din, di ba? May mga summer retreats, conferences, o kaya meron kayong mga group na nakakaroon kayo ng mga reflection, then kalakip ng mga hamon na ibinibigay ay yung pagkaroon tayo ng paninindigan for service, yan, for the truth, yan, mga kadalasan yan. Hindi masama yun, ha? Kasi may mga times masyado ng, sabi nga, routinary yung takbo natin. Baka ang yung natututukan lang, puro kaabalahan sa trabaho, o kaya yung pagkita. Wala namang masama kung maayos yan, pinagkakakitaan mo. Kaya lang, hindi mo pwedeng i-overdo. Una, hindi favorable sa yung life condition. Kaya may balance. Pero yung pangalawa, baka mamaya naman ay wala ka ng panahon at puwang para sa Panginoon, di ba? At yun ay sinasabi ng Panginoon, mahalaga nating ipagtalagahan ang ating sarili. Because by focusing on our spiritual, di ba, condition, nakakapanindigan tayo doon sa mga bagay na dapat na talagang ayusin sa takbo ng ating buhay. Napapanindigan mo kung ano yung tama, napapanindigan mo kung ano yung makabuluhan, napapanindigan mo kung ano yung maayos, yan, napapanindigan mo yung leading ng Panginoon. And when you are taking time to meditate, yan ay gagawa mo yan. Kakaroon ka ng spiritual commitment na itatalaga mo yung sarili mo. You make resolutions in your life, di ba? I think kung magbabalik tanaw ka, kung ikaw ay nakasubok na nito, attend ng camp, o kaya meron kayong conference, meron kayong retreat, tapos doon sa panahon na yun, nagkaroon ng challenge. Marami sa mga galawan natin that actually helped us move forward in our spiritual life and other aspects of our lives, nangyayari sa mga panahon na tayo challenge. At yun nga, sa panahon ng ating reflection, we make spiritual commitments. Tinatalaga mo sarili mo at siniseryoso mong panindigan yung commitment na yun. Nakakatulong. Ito, John 14:15, in connection to commitments. Ang sabi dito ng Panginoong Jesus, if you love me, keep my commandments. Ano ba ibig sabihin nito? Well, yung pagmamahal, alam natin yan. Yung pagmamahal ay hindi lang naman lip service. You have to show it through your life service. So, ang pamamaraan para ipakita ang pagmamahal sa Panginoon, hindi mo lang sinabi, pangalagaan mo daw ang kanyang salita. Yung keep dito, hindi ho itatago para walang makakita. Hindi ho yun. Ito ay isang pangangalaga that if this is of utmost importance, kinakailangan ito ay aking i-protect. Ito ay dapat aking matugunan. Yan. So, di ba? Yun yung ginugusto ng Panginoon. And, di ba, minsan kasi iniisip mo, pagka wala nang puwang sa'yo yung ibang bagay, sobrang dami mong inaasikaso, lalo na pagka work-related, family-related, ang mga spiritual na bagay, medyo neglected without understanding. Ito pala yung susi. By making spiritual commitments, doon pala ako nagkakaroon ng stability at katiwasayan sa aking buhay. Yun minsan, hindi natin na-realize. Kaya pagka hindi ba, after retreat, you feel refreshed. Natutukan mo yung dapat. Nagkaroon ka ng magandang paninindigan sa iyong buhay. Meron ka uling linaw kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. And then eventually, alam mo na naglapit uli kayo ng Panginoon. And it gives you a new perspective and a new passion in your heart. Nangyayari po yan as we reflect, di ba? So dito ang paunawangan ng Panginoon. O eto, as you're doing your reflections in life, as you meditate, make sure that if you love me, di ba? Keep my commandments. Pahalagahan mo ang aking utos. So, yun, no? Balikan mo uli yun at manindigan ka uli para sa Panginoon. And then, third, you have to know God's authority. Paano po yun, no? When you're reflecting, ay nare-realize mo, balik tayo doon sa tamang structure. Ang Panginoon ay Panginoon at tayo ay nasa pasakop sa Kanya, nasa ilalim ng Kanyang pangunguna. Dahil may mga pagkakataon, baka ang Panginoon ay nandyan, ikaw ay nasa malayo na. You drifted away from Him. O kaya, may mga panuntunan ng Diyos, hindi mo na sinusunod, hindi ka na nagpapasakop. Which means, out of alignment ka na at malamang sa hindi ka na okay. No?
So, pagka nagre-reflect tayo, then once again we realize dapat nasa ilalim ako ng panunungkulan ng Diyos. Dapat ay ako ay nagkakaroon na ng pagsasaayos ng kondisyon ng aking buhay. Dapat ay patuloy kong kinoconsider ang kanyang mga salita. Ayan. No? Tandaan natin, yung ibang mga bagay lilipas. Kaya lang minsan yun nga pagka tayo ay either nasilaw na ng ibang mga, sabi nga natin, hindi kasing halagang bagay. O kaya tayo po ay kinain na yung ating schedule, yung ating routine ng hindi kasing halagang mga bagay. Yung Panginoon na ilalagay sa maliit na lugar at minsan wala nang lugar para sa Panginoon at sa dapat na gawin natin para sa Kanya. Pag tinignan mo ang Bible, yun ang pangunahin sa lahat. In everything you do it for the glory of God. You have borrowed life. You have to be a good steward. Lahat yan ang gagawin mo. Whether yan ay sa work, sa family, sa iyong personal life. All of those things should be submitted to God. Di ba? Pero may mga pagkakataon, pag hindi ka na nagre-reflect, ang lahat ng bagay na ginagawa mo, either for yourself or for just earning something, ang kinakailangan, ibalik natin sa tamang structure na tayo ay napasakop sa kalooban ng Diyos. Isaiah chapter 40 verse 8. The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. No? Kung meron kang gustong sabi nga natin ma-realize ngayon is that it is the Lord at yung kanyang panuntunan ang dapat na higit-higit na ating napahahalagahan sa ating buhay. Now, remember this, no? Pwede kang malayo sa Panginoon, and this passage, I do hope, will help you na kailangan you have to go back. And ito nga ating challenge, no? That we meditate, once again, pause and reflect, will most likely give you the sense of urgency or the realization, layo ko na pala. Dapat bumalik na ako sa Panginoon. Huwag mag-alala. Ang Panginoon naman ay nandyan para tugunan ang ating hinaing at pakiusap na tulungan at gabayan tayo pabalik. Lalo na kung nawala ka na sa alignment ng tama at nagkagulo-gulo na at sabi nga overwhelmed ka na ng mga bagay-bagay. Psalm 61 verse 2, no? Sabi ho dito, from the ends of the earth I call to you. I call as my heart grows faint. Lead me to the rock that is higher than I. No? Iniisip ko nga, ano ba yung ibig sabihin nitong passage na ito? Read through Psalm 61. And I think you will realize na yung taong sumulat nito, nalayo sa Panginoon, at may mga pagkakataon na realize niya, lugmok na siya. At ang pakiusap niya, Panginoon, tulungan mo na ako at dalhin po ko sa mataas na lugar o mataas na batuhan. Safety, a place of safety, a place of refuge, yun yung sinasabi niya. At walang iba yan kundi sa Panginoon, di ba? Kaya nga yung kanta, naalala niyo ba yung hymn na lead me to higher ground? No? Yun yung pinaka-idea that kailangan natin to reflect and to once again ask the Lord for help to put us in a better position of life, yung maayos, yung malapit sa Kanya at yung tama. So let's conclude our discussion for the weekend. Again, ang ating tinatalakay, ano ba ang pakinabang? If I pause, reflect, and meditate. From Psalm chapter 119, ito ang sabi, if the Word of God is something that you allow to truly work in your life, 4 things you will realize and receive. The first one, from the Lord, may mali man, may nagawa kang hindi ayos, kinakailangan you come to Him again, seek for forgiveness, and then the Lord will provide pardon. No? Yan dapat maisip mo. You don't have to live in guilt. And you don't have to be impressioned by error or yung by sin. No? Kinakailangan ma-realize mo, the Lord provides forgiveness, He provides pardon, but you have to be repentant. Yan, napakahalaga niyan. Yung second, naguguluhan tayo. Ang hirap gawin ng mga bagay pagka walang linaw kung bakit. And the Lord gives you a clear purpose in life. So after pardon, He gives you a purpose in life. Pagka tayo po ay maraming ginagawa, we're troubled, no? Yung mga challenges ng buhay, the struggles of life, we have troubles. But the Lord provides peace. Ang Panginoon po ang nagdudulot para magkaroon tayo ng kapayapaan. And then the last,
when we feel, sabi nga natin, weak, when we feel na parang incapable, come to God. Di ba? Ask for help. At makikita mo, the Lord can provide you power. He can give you inspiration. He can give you victory. At yan pong maraming mga bagay ay pwedeng ibigay ng Panginoon sa atin. So do not forget, ito mga bagay na ito ay available at ito yung mga bagay na kailangan meron tayo sa buhay natin in order for our lives to truly function well, to function properly. At dapat lang mabalik tayo sa kung ano yung mga mahalagang bagay at esensyal para ang mga buhay natin ay mailagay sa kaayusan. While we have the chance, we have to pause, we have to reflect, we have to meditate. Sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanuhong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado.